Hello, magandang araw sa inyo lahat. Or gabi, kung kailan ko man may upload to, no? Kasi marami nag-forward sa akin ng video na to, mga kababayan ko. Ito ay tungkol doon sa fiesta ng San Juan. Di ba? Ang patron nila doon si John the Baptist eh. So, kaya siguro yung may mga buhos-buhos ng tubig. May buhos-buhos sila ng tubig na tradition doon, di ba? So, maraming nag-request sa akin ng topic na to kung ano daw mabibigay kong opinion regarding this. Then may mga nag-forward, actually madami nag-forward na itong video ni Boss Parak kung ano daw ang masasabi ko dito. So panoorin natin to, no? At may mga ibang video pa na anong tawag dito? May ibang video pa na tayo re-react-an. So ito yung vlog ni Boss Parak. So let's play. Napanood ko yung piyesta ng San Juan na nagkakabasaan. Normal naman yun. Okay maging masaya. Kasi naging parte din ako na taon-taon, inaabangan ko yung piyesta ng San Juan para makapagbasaan. Kaya lang iba kasi yung nangyari, iba yung mga napanood sa video ng social media. Actually, yung basaan na yan, yes, nagigets ko, tradition yan eh. Noon pa yata yan. Noon, as long as I can remember, tama ba yung English ko? Tatagalogin ko lang, hanggat natatandaan ko, tradisyon na yan noon pa. Yung basaan na yan. 'Di ba? Noong pa yan. Kaya lang, mas brutal kasi yung nangyayari ngayon eh. Hindi na maganda yung nangyayari ngayon. Na sobrang nakakaabala na yung mga ginagawa ng mga tao. Ito yung nag-viral para maging masaya sila. Yung busit na busit yung mga tao doon, yung ginaganon-ganon pa. Na hindi nila tinitingnan kung may maaabala ba sila o mapeperwisyo. Grabe. Isipin mo, merong kotseng dumaan, naghahanap buhay yung tao. Grabe. Pati yung laman ng truck. Na tinitingnan kung may maaabala ba sila o mapeperwisyo. Isipin mo, merong kotseng dumaan, naghahanap buhay yung taxi driver, magpapadulas dun sa hood ng sasakyan. Mga bata pa yung gumagawa. Yan kasi yung yan kasi yung natututunan nila doon sa mga tao din. Isipin mo, meron jeep, babasain mo yung mga pasahero. Isipin mo, merong L3, bubuksan mo yung pintuan sa likod, babasain mo yung mga tao sa loob na may mga pangarap sa buhay, naghahanap buhay, na may kailangan silang gawin sa araw na yon. Tapos babasain mo, edi naabala sila na ikaw kasi, kayo kasi, wala kayong ginagawa. Kayo kasi, lamang sa inyo, marami sa inyo, walang trabaho, na wala na kayong pake kung makakaabala kayo ng tao. Ang gusto nyo lang is mapasaya yung mga kanya-kanyang sarili nyo. Nagagamitin nyo yung correct ka, no? Piyesta ng San Juan na maging masaya para makabala ng maraming tao. Kasi alam mo yung mga ganyang nag-iisip, yung mga taong gumagawa ng ganyan, yan yung mga sa lipunan, yan yung mga tao na walang ginagawa talaga sa buhay. Yan yung mga wala silang wala silang, hindi sila sensitive sa paligid nila. Yung selfish yan yung ganyan yung basta sila nag-i-enjoy. Wala silang pake sa ibang tao as long as nag-i-enjoy sila. Sounds familiar ba? As long na sila ay sayang-saya kahit may mga napiperwisyo na, nakakabwisit talaga yan, men. Kahit nga panonoorin mo na nga lang yung video, mabubwisit ka na mga tao na mga yan yung mga bata na ang tanging gusto lang nila is yung mapulpil yung kasiyahan nila. Araw ng piyesta ng San Juan ngayon, si Boy Dila, daming galit doon. Babasa ako, kaya kahit maabala kayo, wala kayong pake. Isipin mo yung pulis, nilagay sila doon para kung sakali na magkaroon ng problema, and meron police visibility. Ang gagawin, binasa. Ngayon, nung binasa nila yung pulis, pag nagalit yung pulis at pinatulan sila, hahanapan nila na nasan yung maximum tolerance. Pag binasa nila yung pulis at kailangan... Bakit kailangan sa mukha basain? Tingnan mo. Hindi na lang pumalag yung pulis at pinatulan sila. Parang kabastusan naman na yata yun.
merong police visibility. Ang gagawin, binasa. Ngayon, nung binasa nila yung police, pag nagalit yung police at pinatulan sila, hahanapan nila na nasaan yung maximum tolerance. Pag binisa nila yung police at kailangan magpalit, tas may nangyari doon sa area nila, hahanapin nasan ba yung police, ba't walang naka-duty dito? Anong utak yan? Diba? Tapos isipin mo yung Di ba, bakit kailangan idamay yung mga, ito yung sinasabi ko na hindi naman kailangan idamay yung dapat idamay eh. May purpose yung police kung bakit nandoon. angkas biker. Yung angkas biker na niyuyug-yug nyo, nakikiusap na huwag yung basain kasi nagtatrabaho para sa pamilya nila, sa anak nila, tapos nung napikon, pinatulan, binugbog nyo pa. Paano nga naman siya, pagbasa siya dyan, paano nga naman siya aangkasan yan, men, di ba? Anong meron kayo? Diba kayo yung mga sa lansangan eh. Kayo yung mga kung bakit mahirap pa rin yung Pilipinas. Isa kayo dun. Dahil imbis na gumagawa kayo ng mga bagay, kung paano nyo mapapaunlad yung sarili nyo, ubusin nyo yung oras nyo para mapaangat yung mga sarili nyo, eto kayo, nangaabala kayo ng ibang tao. So, gagawa tayo ng bagay na makakaperwisyo ng iba, tas hindi pumabor sa atin, magagalit tayo sa mga tao na naabala natin. Hindi porket Fiesta ng San Juan is magbabasaan tayo, okay yun para maging masaya. Eh di kayo na lang. Eh di ano yun eh, excuse na lang yan eh. Yung Fiesta ng San Juan, parang ginagawa na lang nilang excuse yan para magawa nila yung trip nila eh. Sa totoo lang. Naman lahat doon taga San Juan eh. Yung iba doon na nasa San Juan, papasok ng Makati, papasok ng BGC, papasok ng Parañaque, papasok ng kung saang lugar. Eh ngayon, babasain nyo na magiging dahilan na hindi sila makapasok kasi nabasa sila. Tapos yung pamilya nila na kailangan nilang buhayin, ang mangyayari, maapektuhan kasi mababawasan sahod nila. Syempre wala kayong pakialam doon. Kasi ang importante sa inyo, nabasaan nyo yung mga tao. Nagawa nyo yung gusto nyo. Kaya sa mga susunod pa sa Fiesta ng San Juan, sana mag-isip tayo. Ilagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon. Ang hindi ko naintindihan niya, ba't parang walang ginagawa naman yung mga yung mga taga San Juan? Clearly yun eh, may naaabuso namin eh. Ba't parang wala namang ginagawa yung mga pulis doon? At parang patay malisya lang sila? At saka hindi ba napipredict ng yan? Actually nga, kahit hindi ako taga San Juan, malalaman ko lang napapalapit na yan, kinakabahan na ako dun sa maaaring maabala nila eh. Sa totoo lang. Ng mga tao na bago kayo maging masaya, importante, isipin nyo, okay lang maging masaya. Tuwing pipiliin natin maging masaya, dapat tingnan natin kung meron ba tayong ibang naabala. But nakakabwisit eh. Tapos meron akong babasahin sa inyo dito ha. Na ko rin lang eh. Na parang saan ba dito? Saan ba yung post siya I don't care if it's true kasi pwede namang ginawa lang to eh. Pero may point eh. Itong post na to mga kababayan ko. Hindi na ba mapapalinaw to? So ito yung post. Babasahin ko na lang sa inyo ha. Sabing ganun dito, hanggang ngayon wala akong ibang maramdaman kundi galit. Nasira ang laptop at cellphone ko dahil sa mga squatter ng San Juan na pinagtripan yung jeep na sinasakyan ko at maraming tao. I'm so sorry baka ma-offend yung mga nasasabihan ng squatter. Kasi ang squatter kasi synonymous na yan sa sa masamang pag-uugali eh. 'Di ba? Bagamat hindi na natin maintindihan kung ano yung true meaning ng squatter. Ang squatter kasi 'di ba, ang original meaning niyan yung mga tao na walang permiso na tumira dun sa lugar na yon. Pero ngayon nag-iiba na kasi ang meaning ng squatter eh. Katulad lang yan ng ng word na salvage. Ano ba ang true meaning ng word na salvage? Iligtas, di ba? Pero tayo, pag nakakarinig na tayo ng sinalvage, iba na yung natin, iba na yung naiisip natin. Kasi nagkakaroon na ng bagong meaning eh. Tama? Parang ito din yun, yung salitang squatter kasi, baka kasi mamaya may ma-offend eh. Di ba? Kapag sinabi kasing squatter, ganyan kasi kadalasan ng ugali ng mga nakatira sa squatter.
Not necessarily na ano, pero may mga squatter naman na mababait. Yung halimbawa nakitira lang doon, nakipagsapalaran sa Maynila. Pero kadalasan kasi, lalo na sa portrayal sa mga pelikula, ano, mga 90s film, mga action film, na mga squatter talaga, mga ang pag-uugali talaga hindi ka nais-nais. 'Di ba? Yan yung ano kaya intindihin natin kapag may nakakapagsalita ng term na squatter, ha? Lawakan muna natin ang pangunawa natin. Intindihin natin yung galit nung kababayan natin. So, sabi nga dito, nasira ang laptop at cellphone ko dahil sa mga squatter ng San Juan na pinagtripan yung jeep na sinasakyan ko at ng maraming tao. Pinigilan nila yung jeep namin. Gusto na silang banggain ng driver, pero binubuhusan nila bigla ng isang tabong tubig sa mukha yun. Ba't kailangan sa mukha? Nakikita ko yan, totoo yan, pati yung mga naka-helmet, sa ilalim pa ng helmet, inaano. Okay lang siguro yung halimbawa, dadaan yung jeep, i-sprayan mo lang yung jeep. Ngayon, kung tamaan yung jeep sa bubong, tama na yon. Hindi kailangan yung mga tao doon sa loob ay babasain mo pa. 'Di ba? Ibang usapan na yon. Sana may limitation din. 'Di ba? Magkaroon, kaya lang hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan, may mga tao talagang sumusobra eh. Okay lang siguro yung basaan na yan. O pagdadating tayo sa San Juan, kaming mga pasahero, gagawin namin yung dapat naming gawin para maprotektahan namin ang sarili namin. Ngayon, sige, magbasa kayo. Pero hanggang dyan lang kayo sa labas ng sasakyan namin. Buhusan mo yung sasakyan namin, walang problema. Pero yung to the point na bubuksan mo pa yung pinto, men, katarantaduhan yun eh. Diba? Kawalang hiyaan talaga yun. Yung bubuksan mo yung pinto, lalo na yung mga pahinante ng truck na pwede mapasma kasi minsan pagod yung mga yan eh. Tapos bubuhusan nyo ng ganon. Abay, maging ano naman kayo, hindi sa lahat ng oras ay ganyan, hindi karapatan dahil piyesta nyo, hindi dahilan yon, men. Diba? Pinigilan nila yung jeep namin, gusto na silang banggain ng driver, pero binuhusan nila bigla ng isang tabong tubig yung mukha ng driver. Buti nga hindi niya naapakan yung pedal dahil baka may mas malaking aksidente pang nangyari. O pag pikon na pikon ka, alam mo yung feeling mo, inaano ka ng zombie? Pag inano mo yan, tilapon yan, may madidisgrasya pa yan, di ba? Tapos sisisihin pa yung jeepney driver na kawawa, nakawewe, di ba? Tapos sila pa yung biktima, magpapabayad pa sa ospital. Di ba, men? Yung mga students na kasabay ko, walang nagawa kundi umiyak na lang. Yung mga documents na hawak nila ay basang-basa. Magpapasa sana sila ng requirements for university. Pero yung school card, good moral, diploma at birth certificate ay nabasa. Ito yung sinasabi ko nung isang araw. Paano kung halimbawa kung may job interview yung dadaan dyan? Di ba? Paano kung may job interview na kailangan nilang punta, na kailangan presentable sila? Abay, maawa naman kayo. Di ba? Sa totoo lang, ayoko rin sisihin yung mga tao eh. Yung mga nambabasa. Ang gusto kong sisihin dyan yung pamahalaan na mismo eh. Predicted nyo na yan eh. Para namang hindi kayo taga San Juan, men eh. Di ba? Kami mga hindi taga San Juan nga, napapansin na namin yan noon pa na ganyan kabastos yung mga tao dyan pagka-piesta. Kayo pang mismong taga nandyan. Hindi nyo ba napapansin nyo na maraming naaabala? Or, ewan ko ba? Yung batang katabi ko, munti ka ng malunod dahil walang tigil yung pambabasa na ginawa ng mga tao sa paligid ng jeep namin. May isang malaking drum na bigla na lang binuho sa bintana kung saan nakaupo yung bata. Sigaw ng sigaw yung nanay niya. Pero tawa lang ng tawa yung mga basurang tao na nasa labas ng jeep. Gusto ko magwala at manakit nung araw na yon kung may dala lang akong armas. Baka kung ano na ang nagawa ko dahil nagdidilim ng paningin ko sa galit. Ito yung nakakatakot mangyari, men. Paano pagka may baril yung hihintayin pa ba natin? Na may mamatay?
Yan minsan ang problema sa sa government, hihintayin pa munang may mamatay kasi hindi pa naman severe eh. Hangga't walang namamatay, hindi pa naman severe yung situation, di ba? 40,000 pesos ang laptop ko, 23,000 pesos ang cellphone ko. Sino ngayon sisisihin at sisingilin ko? Sino ang dapat managot sa lahat ng sinira ng mga basurang tao na nambabasa sa kalsada? Di ba? Well, may mga argument na baka mamaya hindi naman totoo tong post na to. Pero hindi mo pwedeng i-dismiss yung validity nitong sinasabi nito eh. 'Di ba? Kung ito man ay fictional, may pagkakataon na pwedeng mangyari to eh. 'Di ba? Itong kinwento na to kasi may mga gawa-gawa lang, hindi naman totoo yung istorya. Ba't hihintayin nyo maging totoo yan, men? At may nag-viral yung labas yung dila, yung ganon. Kahit ako busit na busit din ako dun eh. Di ba? So, mga kababayan, meron naman ditong video kung saan yung nagyayabang yung yung si Boy Dila. 'Di ba? Ito panoorin natin 'to. Si Boy Dila nagsalita na. Ilipat natin sa sa ibang browser. Hindi tumutunog eh. Ito si Boy Dila yung nag-viral eh. So pakinggan natin tong sasabihin ni Boy Dila. 'Di ba? Viral na viral dito si Boy, Boy Dila ba yun? Ay, oo, pogi. Pre, baka mamaya dito lang yun eh. Uy, ayun na yun oh. Si Boy Dila, ayun na. Si Boy Dila nga, pre. Pre, Boy Dila. Tapos namin, tigwapo ah. I love it! Namamasa ka pa? Masaya lang ako. Viral ka ngayon ah. Saan? Facebook. Oh, sabi. Facebook, daming kupal ka daw eh. Ano? Ano nila sabi nila ako? Daming galit sa iyo eh. Ano sabi mo? Sabi ko sa kanila, huwag sila magalit. Huwag sila dadaan dito sa 24 kung ayaw nilang I love it! Bakit pag-aari mo yung lugar? Huwag silang dadaan dyan? Sino ka? Pag-aari mo? Yan. Nakita namin yung video ni Paraka. Oo, tambay ka lang daw. Ang gulo ng mga tambay. Anong tambay pinagsasabi niya? Baka kaming tambay yung pinagkakapirahan niya. Oo. Ha? Kaya wag mo kaming... Gusto mo bang kumita habang... Ba't naman sisingit yung lipat tayo doon sa ibang video. Bigla may ad na lumitaw eh. Kainis eh. Doon sa ibang video. To. Wait lang ah. Ba't kaya walang sound dito sa isang browser? Dito tayo sa isang video na Pero kabulshitan yung dahilan niya na yun, Kabulshitan yung dahilan niya na huwag kayong pupunta dito kung ayaw nyo mabasa. Yan. Alam mo, pinalalala niya lang yung sitwasyon. Sana nag-apologize na lang siya, Minsan, pagka kabataan na may gawa, ma-pride din eh. Di ba? Hindi rin mapigilan yung pride eh. Kamusta mga bashers? Hey. Andito lang ako. Andito pa rin yung water gun ko. Ay. Aanda pa rin ako. Aantayin ko kayo dito sa San Juan. Tatandaan nyo. Ito, water gun ko na to. Keko. Yeah, 26 viewers.
26 views. Guys, I love it. andito lang ako. Huwag kayong mag-aalala. Si I love it pa rin to. Dito yan, hindi ka kita yan. Dilaya. Kinukonsinti din siya ng mga kabarkada niya, no? Wala, hindi nakakatulong to, min, eh. Lalo kang kabubwisita ng mga tao dyan, eh. Dilaya. Dilaan mo. Yeah. Tanong ko lang, ano masasabi Boss Parak. mo kay Parak? Andito na ako. Water ka ko. Iaantay ka na. Taon-taon daw siya nandito. Bashers. Dami, nagko-comment. 91 lang. Bashers. Alam mo, gamitin niyang opportunity yan na maging vlogger, no? Kaya dilaan mo nga, ya. Isang dila lang dyan, ya. Bobo ka, proud ka pa? Bobo ka daw, proud ka daw, bobo. Kayo ang bobo. Huwag kayo dadaan dito sa June 24. Babasahin ko kayo. Ano, kaya na. Oh, tarantado ka daw. Sino mas tarantado? Kayo na may merwisyo. In-order niyo yung Grab dito. Pinapangalan niyo sa akin. Oo. May nangyayari nga ganon. Ang dami nag-o-order ng Grab. Tapos pinapangalan sa kanya. Sa akin naman, kawawa naman yung mga rider. Huwag nyo naman ang gawin yun. Mga kababayan ko. Yung ganon. Pero feeling ko mapapatawag to na mayor, eh. Feeling ko lang. Pero yusin niyo ako. Ginagamit niyo yung pangalan ko, ha. In-order niyo rito. Bobo. Sabi ni Parak, ano daw, tawag na ito, mga tambay lang daw yung nandito. Tambay. Kami nga mga tambay pinagkakapira mo. Lakas mo kasar, eh. Ito ha, masasabi ko dito sa ano na to. Masama man ang iniisip ko. Masama ang iniisip ko. Pero feeling ko dito magkakaroon ng ano eh, ng kaayusan lang lahat eh. Kailangan may mabaril na isa sa kanila. Hindi ko hinahangad na mapahamak ang kahit na sino, pero feeling ko yun ang need eh. Kailangan may mabaril ang isa sa kanila. Pag may nabaril ang na isa sa kanila dyan, titigil yan lahat. Maniwala kayo sa akin. Yung pamahalaan, hihigpitan na yung paggaganyan-ganyan. Wala eh, hintayin pa nilang may magbuwis ng buhay eh. Bago nila maayos yan eh. Biruin mo, taon-taon na lang yan eh. Noon pa ako may nakikita nagva-viral na ganyan na inaabala nila yung mga tao. Wala namang kinalaman yung mga tao dun eh. Kaya nga marami akong suggestion na nababasa dyan, sinasabi nung iba, ano daw, magtalaga daw ng isang lugar na dun sila magbasaan. 'Di ba? Okay yun. Or katulad na lang nung sinasabi ko, kung hindi naman talaga maiwasan yung basaan na yan eh. Yung mga dadaan, basain nila yung sasakyan. Hanggang sasakyan na lang, wag na yung ipapasok doon sa loob. At hanggat maaari, yung mga nakamotor, wag na nilang galawin. Pwede naman sigurong pakiusap, may mga utak naman yung mga yan eh. Di ba? Hindi naman mga hayop yung mga yan eh, lalo na ito. Hindi naman hayop to eh. May utak naman yan eh. Pero feeling ko need ng may mabaril dito. 'Di ba? Hindi pa nila nararanasan na may siraulo diyan na napadaan na may daladalang baril, tapos babasain nila, tapos raratratin sila lahat. Hihintayin pa ng mayor na magkaroon ng ganun bago sila a-action. Hindi na kasi biro itong nangyayari na to. 'Di ba? Just imagine yung abala katulad ng sinabi ni Boss Parak. Yung abala na gagawin nun sa nababasa mo. Halimbawa, angkas rider ka,
na may nagpabook sa'yo na dyan na daan. Tapos sasabihin itong bugok na to, wag kayong dadaan daw sa 24. Hindi pwede. Paano pag may nagpabook na dyan, ibababa? At unang biyahe pa lang yun. Siyempre gusto pang kumita ng tao. Pag nakitang basang-basa yung angkas rider na yon, sino pang ano sa kanya? Aangkas sa kanya. Di ba, men? At yung cellphone na ginagamit tong angkas rider, pag nabasa yun, masisira yun. Hindi naman mga waterproof yung ano eh. Yung cellphone na ano eh, na gagamitin eh. Di ba? Marami dapat kayong iniisip, hindi puro ganyan. I'm so sure yung iba sa inyo, dahil mga normal na tao naman kayo, naaabala din kayo. Sana naiisip nyo yung abala na nangyari sa inyo din sa buhay nyo before, na ayaw nyo namang ibigay sana yun sa kapwa nyo. Diba? Unang-una, wala namang ginagawa masama sa inyo yung kapwa nyo, no? Hindi naman sila nambubudol. Para basain nyo ng basain. Ayaw ko ba't napunta doon? Kasi napipredict ko na naman, sasabihin na naman sa akin ng mga bobong supporter ng mga Ghost Hunter. Kaya nga, inaabala mo yung mga, yung mga Ghost Hunter. Yung mga manluloko naman yun. Yung mga napapadaan naman dito, wala namang ginagawa yun talaga eh. As in, dumadaan lang talaga, tapos babasain eh. Di ba? Asan ang utak doon? Hindi ba kayo nahihiya sa nangyari na ganon? Tapos yung yung pamahalaan ng to ha. Mga kababayan ko, yung pamahalaan ng San Juan nagbigay ng ng pahayag. 'Di ba? Saan ba 'yon? Ito oh. Pakinggan nga natin yung pahayag ni Mayor Zamora sa Wata Wata Festival Incident. New Jolly Meal Savers! Wait lang nga, nag-commercial lang. Ang gamit ko kasi dito, Chrome eh. Series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Okay, so ang first offense po ay a fine of 2,500 pesos and 1-day community service. Maliit lang. 2,000, kayang-kaya. Gawin nyo na agad na 10,000, men. Kaya yan. Putya, 2,000 lang ang parusa. Maliit. Baguhin nyo yan. Ang second offense po ay 3,500 pesos Maliit, and 3 days community service. At ang third offense po ay 5,000 pesos at 1 to 6 days of imprisonment. Pero yun nga po, hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima, no? Sapagkat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating mga piskal. At least may ino-offer namang assistance. Kaya lang ang problem dyan, Mayor. 'Di ba? Wala naman na mag-aabala dyan na na pumunta dyan sa inyo. Maliban na lang kung sobrang laki ng pinsala na nadulot, Pero yung halimbawa yung nabasa ka lang, na halimbawa taga Valenzuela ka pa, tapos nabasa ka sa San Juan. Sa tingin mo ba sisipagin yung tao na pumunta dyan at wala na rin eh. Diba? Maliban na lang kung sobrang laki nung naabala. Yung katulad nung nasira yung laptop na tig 40,000. Pero I don't think na gaganahan din yun na eh. Diba? Dapat kasi kayo na yung niyan eh. Kumakastigo niyan eh. Kausapin nyo yung mga magulang or kung sino. Yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang magiging parusa sa kanila. May point nga naman yan. May point naman na kasi kapag yung ordinansa yun lang mga parusa, pero pag yung halimbawa
pwede may kumaso ng assault diyan eh. 'Di ba? Or baka mamaya meron pa diyang kaso ng physical injury, katulad yung may nabugbog na ano, kung may nangyari man na gano'n, ano? 'Di ba? Pwede mong ipasok 'yun, hindi lang yung basta labag sa ordinansa. Silang makulong base sa kanilang mga ginawa. Kasi po ang ating city ordinance, meron ng limitations po yan pagdating sa fines and penalties, no, based on the local government code. Mas malakas talaga at may ngipin ang ating revised penal code. Kaya mas gusto ko na yung mga ito na nanggulo sa ating kapistahan ay makasuhan base sa revised penal code. At ano ba yung mga... Ang maganda niyan, 'di ba, identified na si Boy Dila. Yung binasa ni Boy Dila na gano'n, yung rider na ginagano niya, yun ang hanapin nyo ngayon. Hanapin nyo yung rider na yon. At gastusan nyo yon, yung rider na makasuhan nyo si Boy Dila. mga kasong pwedeng ipato sa kanila, direct assault, Yun, pwede less assault. serious physical injuries, other light threats, light coercions or unjust vexation, malicious Unjust vexation, ano eh, mahina lang yun eh, no? mischief, slander, and others to be determined. Kaya yun nga po, ang aking panawagan sa lahat po ng na biktima ng mga ilang mamamayan natin na ng gulo noong panahon ng kapistahan ng San Juan at kapistahan ng San Juan Bautista. Iniimbitahan ko po kayong pumunta sa aking opisina. Tutulungan namin kayo sa pamamagitan ng aming City Legal Officer upang makapag-file kayo ng kaso dito po sa aming San Juan Prosecutor's Office. At sisiguraduhin natin na hanggat umabot po yan sa ating mga korte ay kayo ay makapagkamit ng hustisya sapagkat hindi po dapat yan nangyari sa kapistahan ng San Juan. Ang layunin po ng kapistahan ng San Juan ay pagdiwang ang kapistahan ni San Juan. Pero Mayor, alam nyo na dapat yan eh. Taga dyan naman kayo eh. Para naman kayong bago ng bago sa nangyayari sa inyo, di ba? Alam nyo naman na yan. Di ba? Hindi naman na luma yung issue na yan eh. Bago pa ba yan, yung issue na yan? Di ba? Prevention is better than cure. Dapat kung ano, dapat nagpakalat na kayo ng warnings dyan or ano, pagka huhulihin na kanyo. Kaya nyo naman gawin yun eh. Yung problema parang wala lang sa inyo eh. Noon pa naman na hindi biro yung epekto ng ng piyesta nyo. Bautista. It is a symbolism of the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. Ngunit yung mga ganitong mga panggugulo na ginagawa ng ating mga mamamayan, iilan sa ating mga mamamayan, ay sumisira sa imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Kaya inuulit ko, hindi ako papayag na masira ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng ating kapistahan at sisiguraduhin ko na mananagot ang lahat ng nanggulo sa aming kapistahan. Kahit sino pa kayo, hahanapin namin kayo sa tulong ng mga photos at videos na ating nakikita si Boy Dila. sa internet. Hintayin ko ang paghaharap ni Mayor at ni Boy Dila. Kung meron pa ho kayong mga pwedeng ipadala sa amin ng mga photos at videos at kung matulungan po tayo ng publiko na ma-identify kung sino mga to upang isa-isahin natin malaman kung sino sila at mapatawan ng mga karampatang kaso sa lalong madaling panahon. So, yun lang mga kababayan ko. No? Hopefully, next year, hindi na mangyari itong ganitong katarantaduhan. Kasi, syempre, di ba, hindi na biro yun nangyayari. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.